Excited ang lahat na malamang pumirma na ng contract ang KNV Corporation. Isa-isang nagbigay ng congratulations sa mga kasama ni Shaina dahil naniniwala mga tong siya naging daan para maging stockholder ang may-ari ng KNV. Tinawanan na lamang niya ang mga to dahil sa katotohanan naman wala siyang ginawa. Halos lahat ng tao sa Comdep nakasubsob sa kani-kaninang mga computer. Naghahanda ang bawat isa dahil bukas makalawa, out of town and out of the country ang mga iba. Napakatahimik din ang buong opisina dahil kanya-kanyang preparation ng bawat isa. Hello everyone, your attention please. Pambabulabog ng kanilang head mula sa kanilang mundo. Nagsiling muna ng mga to at agad nagsitayuan sabay pagbaw na makitang kasama nitong kanilang CEO. Sir, this is our communications team. Dinig na siya inang saad ng kanilang head sa mga kasama nito. Patapos na kasi ang ginagawa niya kaya hindi niya na ito maiwan-iwan. Ladies and gentlemen, meet the co-chairman of A&B Corporation, Mr. Clyden Villacorda. Halos mahulog sa kinaupuan si Shaina nang marinig niya ang pangalan ng binata. Di yata't naroon to sa oras na to. Bigla siyang na-excite, na-miss siya agad ng lalaki. Kaya agad siyang tumayo at pasimpleng nakatayo sa may likuran ng mga excited ding mga kasama. Totoo nga, he's here and he is very powerful in his black suit. Idagdag mo pa naka-brush up ni hairdo kahit nagmukha rin talaga tong Prince Charming. There's nothing with him that you cannot admire. Malayo man o malapit, nakasimangot man, at nakangiti, still enchantingly handsome. Mula sa likuran, malayo na siya inang pinagmamasdan ng asawa. Kahit mukhang suplado napapansin pa rin niyang kinikilig ang mga kasama niyang babae dito. Kitang-kita niya kasing nakikipagkurutan sa tagiliran ng iba at pasimpleng nagingiti. Napangiti siya. Talagang nakakakilig ang binata, kahit nakatayo lang sa harap at walang ginagawang pagpapakyut. Bigla siyang nawindang nang banggitin ng CEO ang kanyang pangalan. Pasimple siyang nagtago sa likod ng kanyang mga kasama, ngunit automatic nagsipagtabi ang mga yon kaya wala siyang nagawa kundi ilantad ang sarili. With her vibrant smile, nagbigay galang siya sa kanilang big boss while ignoring Clyden and the CEO's side. Hello, sir? Oh, hi there, Mr. Villacorda is right here with us today. Ang CEO na nakangiting tinignan na seryosong si Clyden sa kanyang tabi. Hello, Mr. Villacorda. Welcome to A&B, sir. Nakangiting baling na siya ina dito. Sa kanyang action towards Clyden, sino mag-aakalang magkakilala sila? Ay, hindi pala. Sino mag-aakalang mag-asawa sila? Mula sa kanyang pagkakangiti ay mariin na siyang nakatinitingnan ni Clyden. Medyo kunot pang noon ito kahit mas maluwag ng ngiti ang kanyang pinakawalan. It is an honor to have you here, sir, and thank you for trusting A&B as your business partner. It is my pleasure to meet you all and looking forward to work with you sometime in the future. Si Clyden na nakipagtitigan pa sa kanya ng ilang segundo bago binaling sa mga kasama niyang paningin. Sakalang sa Shaina nakahinga na maluwag nang marinig ang palakpakan ng mga kasama niya tanda ng pagbati nila sa bagong co-chair ng kumpanya. Ang hirap ding mag-pretend na hindi niya kilala ang lalaki. Ganon din ang ginagawang pagkakontrol sa sarili lalo na't halos mabingi siya sa napakalakas na dagundong sa kanyang dibdib. Kinilig ako sa inyong dalawa ni Mr. Villacorda. Napaigdad si Shaina. Nang kurutin siyang bigla ni Carla sa tagiliran. Di niya malayang nakalapit na pala to sa kanyang cubicle. Anong ikaw talaga kung ano-anong iniisip mo? Totoo naman eh. Parang kayo lang sa mundo kanina nag-uusap kayo. Hoy, may makarinig sa'yo. Mamaya ko ano pang sabihin. Parinita niya rito. Nag-aalala sa Shaina na baka lumalim ang pamabuska ng kaibigan at baka ma-reveal ang tunay nilang relasyon. E di mag-daydream din sila kasama ni Mr. Prince Charming. Ang gwapo niya, bagay na bagay kayo. Si Carla habang walang patumangga sa pagkakinig. Shh! Shush ka dyan. Yun ang dapat mong jowain, hindi yung nasa ibang planeta. Carla? KJ mo ha, di ka malang kinilig sa poging yun. Hindi. Ha? Ano ka, tuot? He's not my type. Pagsasinungaling na siya inat na palatak ng napakalakas na tawang kaibigan. Napatingin pa ang kanilang mga kasama at napapailing sa ginawin nito. Grabe ka ha, back to work. Chupi! Pagpapalayas na dito. Agad namang tumalima si Carla na pabirong tinakpan ng bibig. Tumawa tuloy ang iba nilang mga kasama. Napailing sa Shaina sa kaibigan, napaka-observant nito pagdating sa kanya. Pati ang koneksyon na meron sila ni Clyden na aamoy niya. Bigla tuloy siyang pinagpawisan, wala dapat makaalam sa kanyang pinakasekreto. Ate, turuan mo ko. Isang bata lumapit sa kanya mula sa pagkakaupo niya sa may bench sa plaza. Ito na ang bago ni Shainang routine, ang dumiretso ng plaza paglabas ng opisina
magpakain sa mga batang naroon. Para kasi siyang mababaliw kakaisip kapag umuwi siya agad sa bahay. Di na kasi umuwi si Clyden buhat ng utusan niyang i-unlove niya ito. Huling nakita niya lang to nang pumunta ang lalaki sa A&B. Ni di rin nagparamdam sa telepono gaya ng dati kahit wala itong importanteng sasabihin just to check her. Every time he thinks of him, namimiss niya ito, and every time she miss him, tumudugo ang kanyang puso. Ate, hindi ko alam to. Yugyog ng bata sa kanyang braso, kaya't nagising si Shaina sa kanyang malalim na pag-iisip. Nginitian niya to at pinaupo ang bata sa kanyang tabi. Tinuruan niya to sa assignment nito, tuwang-tuwa ang bata. Maya-maya nagdagsaan din ang iba pang mga bata. May bitbit pang mga kalakal ang iba, tanda na kahit nangunguha ng basurang ilan, mahalaga pa rin ang pag-aaral para sa mga to. Pasado 10:00 na ng gabi na makauwi sa Shaina dahil nag-enjoy din siya sa pagtuturo sa mga ito. Pagkatapos niya maglinis ng katawan, kinuha ng iPad bago humiga sa kama. Tune in niya sa music box ito at napalitan ang kanyang tahimik na paligid ng kanyang favorite music. Pinanood pa niya mga music videos ng Westlife Band habang nagpapaantok. Ayaw niyang mabakante ang kanyang utak dahil kapag walang pinagkakabalahan to, halos mapiga ang puso niya kakaisip. Alam niyang walang kwenta ang kanyang nararamdaman, kaya't sa ayaw at sa gusto niya, she needs to move on. Whatever heartache na nararamdaman niya ngayon, alam niya, nilibas din ito in due time. It's good that Clyden didn't show up, baka kasi kapag makita na naman niya ito ulit, babalik na naman ang kanyang nararamdaman into square one. How she wished she would never see him again. Pagkababa pa lang ng taxi, halos takboy ni Shaina ang lobby ng Terminal 1 sa NAIA. Tinatawag ng mga pasahero ng Philippine Airlines bound to Singapore. May 5-day speaking engagement and seminar siya sa lugar, ngunit nasikaso pa niya ang paglabas ng tatay ni Ana sa ospital kanina, kaya't halos lipa rin niya ang airport pagkatapos. She needs to catch that flight, or else hindi na siya makakaabot sa kanyang seminar, first hour in the morning bukas. Hinanap niya ang pinakamalapit na escalator pataas para sa boarding. Napahinga siya na maluwag na makitang hinahanap sa di kalayuan. She's fast approaching the escalator na makita ko sinong isa sa mga tao lulan dito. With his black suit and brushed up hairdo, kahit nakasunglasses na hangibabaw pa rin ang likas nitong kagwapuhan. Yung tipong lahat ng madaraanan niya ay mapapalingon at makakakitaan ng matinding paghanga. When she saw him, her heart starts to tremble. She missed him pero nakaramdam agad siya ng pagdurugo ng puso mula sa kanyang pangulila. At this moment, Clyden is so near yet so far. Agad siyang tumingin sa ibang direksyon. Tiningnan ang kinaroroonan ng isa pang daanan, pataas, ngunit napakalayo naman ito. Kung kaya't wala siyang nagawa kundi i-compose ang sarili at mag-pretend na hindi niya ito napansin. Thanks to her sunglasses, hindi mo agad makikita ang direksyon ng mata na makakasalubong mo. However, the moment na magkasalubong sila side by side, biglang nabitin ang kanyang paghinga nang maramdamang hawak ni Clyden ang kanyang kamay. He's not looking at her and vice versa kahit walang sino mong makakahalata sa tensyon or connecsyong meron sila. Nanginginig ang kanyang kamay, lalo't nilak nito ang kanyang mga daliri into hers. Amoy na amoy pa man din niya ang familiar scent ng lalaki. Shaina's either stunned or petrified. Sa paraan ng pagkakahawak ni Clyden sa kamay niya, parang wala tong planong pakawalan siya. All passengers who will board Philippine Airlines 663 bound for Singapore, please proceed to the boarding area now. Agad nagising ang diwa ni Shaina pagkarinig sa announcement, and without hesitation, tinanggal ang sariling kamay mula sa pagkakahawak ni Clyden at walang lingon likod, tinungo ang paakyat na escalator. Saka lang siya nakahinga na maluwag na makapasok sa boarding area. Pumikit pa siya na mariin pagkaupo, ngunit di na Shaina napigilan ang luhang lumabas sa kanyang mata. She promised herself to let go, pero bakit ganun? Para pa ring hinihiwa ang kanyang puso. Clyden felt so empty when Shaina released her hand mula sa pagkakahawak niya dito. She is in his thought all throughout his way home, kaya't sobra siyang natuwa when he see her coming his way. Akala ni Clyden na malikmata lang siya or di kaya nasobrahan niya ang pag-iisip dito, ngunit habang papalapit to sa kanya, amoy na amoy ang pamilyar na scent ng dalaga, kung kaya di niya napigilan ang sariling hawakan ng kamay nito na magkasalubong sila sa lobby malapit sa escalator. Naramdaman niya ang panginginig nito. He wanted to pull her near kaso bigla yung kumawala mula sa kanyang pagkakahawak at walang sabi-sabi. Nagpatuloy sa paglalakad pagkatapos. He wanted to grab her again but to his dismay, nakalulan to sa escalator pataas at malapit na sa pintuan papunta ng boarding area.
Napabuntong hininga na lamang siya na mabigat habang nakasunod ang kanyang mga mata sa asawang papasok na sa pintuan. "Sir, welcome back!" Mula sa kanyang likuran, biglang sumulpot si Ronnie. Thanks to him dahil nakalimutan niya yatang nasa crowded place siya. "Yeah, thank you." Saad ni Clyden dito habang halos di maiwanan ng kanyang tingin ang pintuang pinasukan ni Shaina. "May dala pa po kayo, sir?" Tanong nito na mapansing nasa ibang direksyon ng kanyang tingin. "No, let's go." Saad niya kasabay ng malalaki at mabigat niyang paglakad palabas ng terminal. "Where's she going?" Mula sa pagkakasandal sa kinaupuan, ay biglang tanong ni Clyden sa kanyang driver. "May seminar po sa Singapore, sir." "How many days?" 5 days daw po, sir." "Why so tagal?" "Yun ang sked niya, sir." "How is she doing?" "Ganun pa rin naman po, sir." Ginugugal ang oras sa mga bata at umuwi na pagkatapos. Her life revolves around them. Ang bait nga niya, sir eh. Si Ronnie na pinangunutan ni Clyden ng noon na makita sa rear mirror ang pagkakangiti. Dapat sa mga ganong babae hindi iniiwan. "What's your point? Did you like her?" "Ay sir, sa bait at ganda niya, walang di magkakagusto sa kanya. Crush ng bayan sa ENB yun, di nang halata." "Did she pay you for intimidating me?" "Ay naku, hindi po sir." "Good. Please drive in silence." "Sorry sir, saan po tayo?" "Sa house." "Saan pong bahay?" Di na ni Clyden alam kung nabibiro lang si Ronnie or nang iinis. Pinangunutan niya ito ngunit napakalawak ng pagkakangisi sa kanya na magtagpo ang kanilang mga mata sa salamin. Kababata niya si Ronnie, apo ng kanilang mayordoma, at kahit hindi palaguin ang pagpunta nito sa kanilang villa before, nagkaroon sila ng bond para higit pa sa matalik na magkaibigan. Kilala niya rin siya nito na kahit gusto niyang sumabog, cool na cool pa rin to na walang pakialam sa kanyang mood. Malamang sa bahay ampunan. Sarkasikong pahayag ni Clyden at lalo pang bumungis-ngis iyon. "Malakas ang sense of humor mo, sir. Mas malakas ang tama mo. Dalhin mo na ako sa bahay ng nanay ko. Magpapa-Armalite na lang ako sa kanya." Saad niyang nakangiti na rin. Siguradong katakot-takot na sermon na naman ang makukuha niya sa kanyang ina. Halos kalalapag ng paa ni Shaina sa lupa ng Pilipinas mula sa Singapore na makatanggap ng sunod-sunod na tawag mula sa kanyang office mate, reminding her about the company ball mamayang gabi na idadao sa mismong Sunken Garden ng ANB. It's anniversary foundation ng company at ginaganap to sa pamamagitan ng ball ayon sa kanyang mga kasama. It is her first time to witness and join the said event, kaya't wala siyang ideya kung anumang nagaganap sa ball na iyan. Ang alam ni Shaina, super duper excited ang mga kasamahan niya at pinuputak din na siya ng mga tawag at messages. Kung siya lang ang masusunod, hindi na siya pupunta dahil ramdam din niya ang pagod mula sa kanyang seminar at setlag. Pagdating nga ni Shaina sa bahay ng bandang 4 ay humiga muna siya sa kanyang kama. Kahit papano gusto niya ring ipahinga ang kanyang katawan dahil halos mahilo-hilo pa siya sa jetlag na nararamdaman. Ang balak niyang 15 minutes na pahinga ay nagit isang kalahataring oras. Halos nga mapraning siya nang masulyapan niya ang orasan. 5:45 na at 7 daw magsastart ang program. Di niya napigilang murahin ang sarili, although wala siyang balak magpagarbo para sa ball or mag-makeup na napakakapal ay din naman niyang malate sa program. Kung kaya binilisan niya ang pagbibihis, mabuti na lang nakabili na siya ng simpleng puting gown sa Singapore. Nagkataon lang noon na lumabas sila ng kasama niya sa room para magkape pero nahagip ng kanyang mata ang damit mula sa kanilang paglalakad sa mall dahil saktong-sakto sa kanya ang size at ang haba. Siya na lang din ang naglagay ng light makeup sa kanyang mukha. Isa sa mga natutunan ni Shaina sa kanyang pagsasalita sa harap ng mga businessman ay ang paglalagay ng saktong kolorete sa mukha. She can do it like natural, ngunit na-emphasize lahat ng mga hugis sa kanyang mukha. Mula sa paglalagay ng nose line, ng blush on, hanggang sa kung anong bagay sa okasyon ng hairdo. Pinaglaruan din lang niyang lagyan ng konting kulot ang harapan hanggang balikat ng buhok, and it's done. She's not that very pretty but she's contented of her looks and glam. Pagkatapos isuot ang puting stiletto, hinagilap din ang kanyang puting clutch bag. Hindi pa rin niya yon nagagamit dahil kakabili lang din niya yon nung huling speaking engagement niya sa Paris. Pinasadahan pa siya ng isang ikot ng sarili sa full body ng salamin at saka tuluyan nang lumabas at nagabang ng taxi. Past 7 na makarating sa bukana ng ANB si Shaina.
Bukod sa late siyang lumabas sa bahay, tiyempo pang traffic sa daan. Tuloy halos takbo niyang pinagdarausan ng ball pagkababa ng taxi. Di na rin niya inanintala ang sukli na ibinigay ng pamasahe. Ay, ma'am, kayo po pala yan. Kilala ko si Maren Rivera. Nakangiting bati ng security guard na nadaanan ni Shaina. Makikipag-usap pa sana siya sa mga ito, pero ngiti at kaway na lang ang ibinigay ng mga to. Naku ma'am, kakanta raw po ang late dumating ngayon. Biro ng guard na nasa bukana ng venue. Baka magsiuwian sila, kuya. Ganting biro ni Shaina at nagkatawanan sila bago tinuro ang reception area. Napakagandang gabi po sa inyo ma'am. Saan po kayong department? Magalang at masayang pahayag ng receptionist at nginitian niya ito ng pagkatamis-tamis. Sa communication department po ako ma'am. Sabi ko nga ma'am, lahat ng taga-Comdep magaganda. Saad nito at mas lalong umiti si Shaina. Thank you. Lahat naman po ng empleyado ng A&B ay magaganda. Tama po ma'am. Pagsang-ayon naman ng receptionist na mas lalong lumawak ang pagkakangiti. Sa gitna po kayo ma'am, malapit sa stage. Nandun po ang mga kasama ninyo. Happy A&B anniversary and enjoy the night po. Likewise, see you around. Paalam ni Shaina sa receptionist, ngunit pahakbang pa lang siya palayo sa receptionist area. Halos mabunggo siya na nagmamadali ng dumating. Sorry! Saad nito, ngunit kapwa sila natigilan na maghinang kanilang mga mata. After a month ay ngayon lang ulit sila nagkaharap ng ganito. Natatandaan ni Shaina na nang huling usap nilang dalawa ay nagagalit pa to sa kanya dahil even told her to unlove him. Of course, the pain is coming back and her excitement to see him ay napalitan ng aloofness. Hi! Matipid niyang bati kasabay ng alanganing pangiti. Clyden stared at her so deep. Di niya matansya anong iniisip nito and she felt nervous, lalo na sa way ng kanyang pagtitig. I'm sorry, I bounced you this way. If you'll excuse me now? Wika ni Shaina na mabilis na kumilos palayo, ngunit agad siyang napabalik sa tabi ni Clyden nang hawakan nito ang kanyang braso at hinila pabalik. Buti na lang walang masyadong tao sa labas kundi pagchichismisan siya ng buong A&B. Malibis pa naman ang pagkalat ng chismis ng kumpanya. Why are you avoiding me? No, I'm not. Please, bitawan mo ako. And if I don't, you're making a scene. Huh? The hell I care. Clyden. Yes, babe? Kung pwede lang sigurong kutusan sa Shaina ang asawa sa pagkakataong yon ay ginawa na niya. Paiba-iba ng mood. Kanina parang nagagalit. Ngayon naman, parang nagpapakit na ewan. Mr. Villacorda, thank you for coming, sir. Mula sa kung saan sumulpot ang isang usherette at papalapit sa kinaroroonan nila. Buti na lang nakatagong kanilang kamay kaya hindi napansin ng paparating. Napanunok pa si Shaina habang pasimple niyang tinatanggal ang kamay na hawak-hawak ni Clyden. Pinangunutan pa siya nito na noon na makahulagpos ang kamay niya rito. My pleasure, ma'am. Happy A&B anniversary. Saad ni Clyden nang nasa harapan na nila ito. Baka sa matinding paghanga mula rito base sa napakalawak at sweet nitong pagkakangiti. Ni hindi pa nga siya nahanap ng mga mata nito dahil nakatuon ng atensyon sa binata. Thank you. We're so honored for having you here right now, sir. Tuloy po kayo sa loob. Ang babaeng hinawakan ng braso ng binata. Tinignan siya ni Clyden ngunit pasimpleng sinanyasan niya itong sumama na to sa kanya. Nangiti pa sa Shaina sinundan ng dalawang papalayo dahil kitang-kita ang pagkatubili ni Clyden na daig pang nahuli at napusasan. Bago pa sa Shaina gumalaw para sumunod sa bulwagan, narinig niyang biglang umingay. At nagpalakpakan ng mga taong naroon. Na-excite tuloy siyang pumasok na at makitang pagkakaguluhan ng mga nasa loob. Pagpasok na Shaina namangha siya sa dami ng nandoon. Sa tansya niya ay kulang-kulang 1,000 katao. Ganun pala kalaki ang A&B at napakaraming empleyado. Napansin din niyang malaking screen sa gitna at magkabilang screen na hindi masyadong kalakihan sa magkabilang side. Pakiwaring may nakatutok na video sa kung saan dahil ang nangyayari sa loob ng party kasalukuyang nagpe-play sa screen. Maganda rin ang stage, iba-iba ang kulay ng LED light, hudyat na isang granding ball ang magaganap. Di rin nakaligtas sa napakaganda at kagwapo mga co-employee na nagsashine sa kani-kanilang gowns at tuxedo. It is indeed a glitz and glam party. Tinanaw ni Shaina ang may pinakagitnang bahagi and there she finds Carla, na kahit naka-metamorph nakilala pa rin. Ganon siguro kapag pamilyar sa iyong tao, no? Kahit malayo o bumbunan ang nakikita, makikilala mo.